Amen. Tayo po'y tumayo. Amen. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, narito po kami upang sambahin ka. At alam namin, Panginoon, naging mabangong halimuyak sa iyo ang aming mga panambahan. Tinanggap mo po, Panginoon, ang aming papuri, O Diyos. Ngayon, makikinig kami ng salita mo. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, at makilala ka namin ng lubusan, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang papuri. Pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Ito nga po ay may pamagat na makilala kang tunay. Kapatid, kung mayroon kang Biblia, pakibukas niyo po sa Exodus, chapter 33, verse 13, 14, at 17. Ang sabi po dyan ay ganito, kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang iyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo ang bayang Israel at inyo ay iyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguan ninyo at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo. Sagot ni Yahweh. Verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ko nga po, ito po'y may pamagat na makilala kang tunay. Alam niyo po mga kapatid, kung mayroon tayong higit na dapat nating makilala, hindi ang tao, kundi ang ating Panginoon. Gusto ba natin na makilala ng lubusan ng ating Panginoon? Di ba, sarap-sarap no, nung meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Hindi mo lamang siya kilala sa pamagitan ng pangalan, kundi kilalang kilala mo ang kalooban ng Panginoon, kung sino siya, kung ano siya. Amen? At yun yung pinakamagandang benepisyo ng mga mananampalataya, na alam natin, na nakukuha natin o nakikilala natin ng lubos ang ating Panginoon. Sa bawat sitwasyon na nagaganap sa ating mga buhay, ang Diyos nagpapakilala. Sa pangit na sitwasyon, ang Diyos nagpapakilala. Amen? So kung mayroon tayong hangarin na dapat maganap, ay yung hangarin nating makilala ng lubos ang ating Panginoon. Bakit natin kailangan makilala ng lubusan ng Diyos? Una, pag nakilala natin ng Diyos, makakamit natin ang tunay na kapayapaan. Sino dito nagnanais ng kapayapaan? Kahit nagkaagera, payapa ka. Kahit lumidindol, payapa ka. Kahit may bagyo, payapa ka. Yun ang bigay na kapayapaan ng ating Panginoon. Sabi, pag nakilala natin ng lubos ang ating Panginoon, makakamit natin ang tunay na kapayapaan. Ang sabi ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sino hindi mababalisa at matatakot sa mga nagaganap? Di po ba? Naririnig natin ang mga balita ng patungkol sa digmaan. Kapatid, magulo ito. Itong nangyayaring ito. Malaking kaguluhan po yan. No, hindi po yan maliit na bansa, porket maliit na bansa, doon lang yon. Hindi, palaki po yan. Amen? Sino hindi mababalisa? Kaya lang sa mga ganitong sitwasyon ng buhay, balita, o nagaganap sa buhay ng bawat isa sa atin, ang sabi, mayroong kapayapaan ng Diyos na iniiwan sa bawat isa sa atin kapag kilala natin ng lubos ang ating Panginoon. Hindi ka mababalisa, hindi ka matatakot. Bakit? Kilala mo ang Panginoon. Alam mo kung ano siya, sino siya. Amen? Yun, ang pinakamaganda doon. Kapayapaan, mayroon tayo. Kapatid, yung kapayapaan na yan, hindi mo makakamit yan kahit na gaano karami ang pera mo. Minsan nga yung maraming pera, yun ang ligalig, gulong-gulo. Bakit hindi niya malaman kung saan niya itatago ang kanyang pera? Pag wala kang pera, ano katatakutan mo? Walang magnanakaw na aakyat sa'yo. Bakit wala kang pera? Sapat lang, Panginoon. Amen? Sapat lang, Panginoon. Kapag sapat lang, wala tayong natatakutan. Pero kaya lang,
Pagyamanin ka ng Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Hindi ka pa rin mababalisa. Bakit? Alam mo, yung kayamanang ito, bigay ng Panginoon at hindi kanya pababayaan. Hindi niya hayaan mawala. O kung hayaan niya mawala, ito, papalitan ng Panginoon. Ganon, kapayapaan, meron tayo sa ating Panginoon. Alam natin na hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Amen? Nagte-text ako kay Ate Remy, kamusta na po Ate Remy ang inyong asawa? Ang inaasahan ko, walang Ate Remy at Ate Evelyn na darating. Pero narito. Bakit? May kapayapaan, pagkaloob ng Panginoon. Amen? Inuuna natin ang Panginoon. Ano man ang nagaganap, hindi dapat mawala ang pananambahan. Hindi dapat mawawala ang pananambahan. Pwede naman, Pastor, pwede sa susunod na linggo na lang. Nagkasakit yung aking asawa. Pwede naman ganon. Pero dapat kapag na kay Kristo tayo, ano man na nagaganap, payapa tayo, pupunta tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Bakit? Ano man na nagaganap, dapat natin sambahin ng Panginoon. Amen? Kapayapaan, yung binibigay sa atin ng Panginoon. At malaya tayo nakasasamba. Bakit? May kapayapaan sa puso na ibinibigay ang ating Panginoon. Pag hindi natin nakilala ang Diyos, wala din ang tunay na kapayapaan. Pag hindi natin kilala ang Panginoon, wala ang tunay na kapayapaan. Ang sabi ng Isaiah 57:21, walang kaligtasan ang mga makasalanan. Walang kaligtasan ang mga makasalanan. Paano ka magiging payapa kung wala kang kaligtasan? Ang tunay na kapayapaan makakamit mo kapag ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon papasok ang tunay na kapayapaan. Kaya ang sabi ng Isaiah, walang kaligtasan ang mga makasalanan. At ang mga makasalanan, dahil hindi sila ligtas, hindi sila payapa. Hindi sila payapa. Ngayon, ang dakilang hangarin dapat ng puso natin ay ang makilala ng lubusan ang Diyos. Kapatid, dakila bang hangarin mo na makilala mo ang Diyos? Kaya ka ba narito sa church para makilala mo ng lubos ang Panginoon? Dapat yun yung laman ng puso natin. Panginoon, gusto ko makilala kita ng lubusan. Hindi makilala ng lubusan si pastor o mga kapatiran, kundi Panginoon, gusto ko ikaw ang makilala ko ng lubusan. Amen? Dapat dakilang hangarin ng puso ng bawat isa sa atin ang makilala natin ang Diyos. Si Moises, yan ang kanyang lubos na hangarin, laman ng kanyang puso. Alin, gusto niya makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Si Moises. Tayo mga kapatid, ano ang lubos nating hangarin sa ating puso? Sabi ko nga kanina, tulad ba tayo ni Moises na hangarin niya na makilala ng lubusan ng ating Panginoon? Paano natin lubos na makilala ang Diyos? Yun ang tanong. Okay, paano mo makikilala ng lubos ang ating Panginoon? Makikilala natin ng lubos ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. No? Pananampalataya natin sa salita mismo ng ating Panginoon. Walang ibang paraan para makilala mo ang Panginoon at magpapakilala sa iyo ng lubos ang Panginoon sa pamamagitan siyempre ng salita ng ating Panginoon. Kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon, hindi mo siya makikilala at hindi papasok ang pananampalataya natin sa ating Panginoon kung hindi natin binabasa ang salita ng ating Panginoon. Kapatid, gusto mo bang makilala ng lubos ang Panginoon? Basahin mo ang salita niya. At doon siya magpapakilala. Ang sabi ng verse 13, ang sabi doon yung upang patuloy kayong malugod sa akin. Yun yung sabi ni Moises. Upang patuloy kayong malugod sa akin. Ano yun? Bakit? Kasi nga gusto ng puso ni Moises, makasama ang Panginoon. Kasi sa tagpong ito, ayaw na ng Panginoon makasama ang mga Israelita pag binasa niyo po yan. Yang kabuuan na yan, ayaw na, hindi ko na kayo muna sasamahan, iba na lang ang sasama sa inyo. Kasi baka mamatay kayong lahat kasi sa galit ng Diyos, kasi ang tigas-tigas ng ulo ng mga Israelita. Katatapos lamang po nila sa tagpong ito na sambahin ang guyang ginto. Yung pagkatapos bumanik ni Moises sa bundok, tapos kinuha yung 10 Commandment, gumawa ng guyang ginto, patay na si Moises, sumamba na tayo sa guyang ginto. Katatapos lang po niyan. Sa tagpong yan, sabi ng Panginoon, hindi na lang ako sasama sa inyo, Moises.
Baka mamatay kayong lahat. Bakit? Sa galit ng Panginoon. Kasi nga rebelde ang bayang ito na pinili ng ating Panginoon. Inilabas ng Panginoon sa kamay ng pagkaalipin, pero gusto nilang bumalik sa pagkaalipin. Inilabas ng Diyos na hindi nakikita, gumawa ng Diyos na nakikita sa pamamagitan ng guyang ginto, bakang ginto. At ito ang mga sinasamba ng mga Ehipsyo. Tangay-tangay nila. Kung ano yung sinasamba doon sa bayang kanilang pinaggalingan, na hinango sila ng Panginoon doon, yun ang kanilang tangay-tangay. Igawa mo kami ng guyang ginto, at yun ang aming sasambahin. Nagalit ang Panginoon. Pero merong isa na nakalulugod sa ating Panginoon. Sino yun? Sa lahat, mayroong isang nakalulugod talaga sa mata ng Panginoon. Si Moises. Si Moises. Sa kanya nakikipag-usap ang Panginoon. Hindi na ako sasama. Iba na lang. Pero sabi ni Moises, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na lang. Mamaya, tingnan natin. Ang sabi niya, upang patuloy kayong malugod sa akin. Walang pag-asa ang bawat isa sa atin na makilala ang Diyos kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin, kapatid. Walang pag-asa ang bawat isa, ulitin ko, na makilala natin ng Diyos kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang biyaya ng Diyos ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang bayang ito hindi karapat-dapat. Ang Israel hindi karapat-dapat sa Panginoon. Pero kinandili, minahal ng Panginoon. Tayo man din. Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon. Biyaya lang talaga. Tanging ang biyaya ng Diyos sa ating mga makasalanan ang naging daan. Kaya nagpakilala ang Diyos sa atin. Sino tayo, mga kapatid? Isipin mo, sino tayo na hindi nakaabot sa sukatan niya para ang Diyos magpakilala sa atin? Tingnan ninyo. Di ba tulad rin tayo ng mga Israelita? Tigas ang ulo. Tinanggal na tayo sa pagkaalipin kay Satanas. Pero nagpupumili tayo, bumalik sa pagkaalipin kay Satanas. Yan ang tao. Yan ang tao. Kita nyo? Pero ano ang sabi? Tanging biyaya lamang talaga ng Diyos. Mabuti na lamang andyan ang biyaya at awa ng Diyos sa atin. Kaya't ang Diyos patuloy pa rin naman nagpapakilala sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat at nakaabot. Saan? Sa pamantayan ng Diyos. Pero patuloy pa rin naman na ang Diyos nagpapakilala, lumalapit sa atin. Sipin niyo yun, Diyos ang lumalapit sa atin. Sino ba ang bumaba? Di po ba't ang Diyos? Wala naman tayong ginawa para sa kaligtasan natin At wala tayong magagawa sa kaligtasan natin. Pero ang Diyos, biyaya, awa, kaya bumaba. Nagpakilala. Nagpakilala, ngunit hindi kinilala. Maging hanggang ngayon, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, hindi kinikilala. Hindi kinikilala. Ang sabi, mula ngayon, sasamba kayo sa Espiritu at katotohanan. Pero ang tao patuloy na ang sabi, imbis na sambahin ang lumika, ang sinasamba ay ang nilikha. Dapat di ba ang sinasamba natin, yung lumika, yung gumawa sa iyo, yung lumikha ng daigdig na ito. Walang iba kundi ang Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, bakit ganon? Ang sinasamba, hindi yung lumikha, kundi ang napapupurihan, yung nilikha. Pag mayroong magandang painting, wow, ang ganda ng painting. Paano tumataas ang value nun? Alam niyo kung paano?
dun sa pirma. Kung sino yung gumawa. Pero kahit napakaganda ng painting, kapag ang nakapirma dyan, Pastor Romel, mura lang yan. Hindi naman ako kilalang pintor eh. Di po ba? Pero kapag kinakapirma dyan, yung mga talagang magagaling na pintor, kahit patay na yan, ang mahal niyan. Kasi bakit? Ang kinikilala, yung gumawa, yung puminta. Pero ang tao, hindi yung lumikha ang sinasamba. Sino ang sinasamba? Yung nilikha. Tigas ba ulo natin? Nakita nyo? Tigas ang ulo ng tao. Patuloy na nagpapakilala ang Diyos. Salamat na lang may biyaya ang Panginoon. Sino dito hindi nag-pray kaninang umaga? Huwag na magtaas ang kamay. Sino dito hindi nagpasalamat sa Panginoon? Pero andun ang biyaya ng Panginoon. Di po ba? Tingnan ninyo. Meron kayong pagkain sa hapag. Saan galing yan? Di po ba sa biyaya at habag ng Panginoon? Yan ay biyaya ng Diyos. Salamat na lang sa biyaya ng Panginoon. At ang pinakamagandang biyaya ng Panginoon, yung bumaba siya sa daigdig na ito, ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo magkamit ng kaligtasan. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay personal at matatanggap sa pamagitan ng ating pananampalataya. Personal ang biyaya ng Panginoon. At matatanggap natin daw ito kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya. Tanging ang pananampalataya ang angkop sa biyaya ng Diyos. So kung may papantay pala, dun sa biyaya ng Diyos na yon, kapatid, pananampalataya mo. Pananampalataya. So dapat nananampalataya ka na si Kristo ay Diyos na tagapagligtas. Para umangkop ka dun sa biyayang ibinigay ng Diyos. Saan? Sa kaligtasan. Hindi mo makakamit ang biyaya ng kaligtasan kung hindi ka nananampalataya dun sa nagbigay ng kaligtasan. Amen? So biyaya, ang biyaya para makamit mo, kailangan mong manampalataya sa nagbigay ng biyaya at ng awa at ang bunga nito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang tanong, nananampalataya ba kayo sa ating Panginoon? Ngayon, gusto nyo pa bang makilala pa? Panginoon, gusto pa kitang makilala. Dapat araw-araw, hinaangad ng puso ng mga mananampalataya, makilala kang tunay. Di ba may kantang ganon? Makilala kang tunay. O nga, kung mayroon tayong dapat asamin, araw-araw ang makilala natin ang Diyos. Sinong magbibinipisyo kapag nakilala natin ang lubos ang Panginoon? Hindi po ba tayo? Pero nyo, kilala nyo ang Panginoon. Ang sarap nun. Pag tinanong, sino si Kristo sa iyo? Ano si Jesus sa iyo? Ha? Ha? Ewan. Para ang mga Israelita. Ang mga Israelita, ang Israel, pag tinanong mo, sino si Jesus? Wala lang. Kapatid, hindi ka Israelita. Nagpakilala sa iyo ang Panginoon. Kristiyano ka. Dapat kilala mo kung sino ang pinananampalatayaan mo. Ang hirap na naman, nanampalataya ka kay Jesus, di mo siya kilala. Pagtatanungin kang personal, sino si Jesus sa iyo? Dahil ang Diyos kung magpakilala, personal sino siya sa iyo? Ay, pastor, ako, si Jesus ang aking tagapagligtas. Amen. Ikaw, ako, si Jesus, siya ang aking manggagamot. Nagpapakilala siya. Siya ang aking great provider. Di po ba? Siya ang aking ilaw. Siya ang bumago ng aking buhay. Nakikilala natin ang Panginoon araw-araw. Sabi ni Paul, ang pananampalataya ang naging dahilan
para makilala niya ng lubusan ng Diyos, maging sa pagdurusan niya. Kaya ba ni Paul harapin yung pagdurusan na ito? Nagdusa si Paul. Dati siya ang mamamatay ng mga Kristiyano, pero nang matanggap niya ang biyaya ng kaligtasan ng Panginoon, siya na ang tagapagdala ng mabuting balita. At hindi madali ang pinagdaanan ni Paul. Nakakulong, lumubog ang barko, nakagat ng ahas, binugbog. Basahin niyo ang aklat ng Gawa, dinaluhong ng mga tao at binagbubugbog. May dala ka ng mabuting balita. Panginoon, may dala na nga akong mabuting balita. Ba't pinayaan mo akong pabugbog? Pero sabi, di ba? Nagawa niya ang bagay na ito para dahil lubusan niyang kilala ang Panginoon. Hindi niya itinatanaw ang kanyang paningin sa mga bagay na nandito lang sa lupa na ito. Tinitingin ni Paul ang kanyang paningin sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kaya nagagawa ni Paul na tiisin ang mga bagay na nagaganap. Ang sabi ng 2 Timoteo 1:12, at iyan ang dahilan, kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman hindi ko ikinahiya ang nangyaring ito sa akin. Pansinin niyo yun. Sulat ito ni Paul, kanino? Kay Timothy. Ang sabi, at iyan ang dahilan, kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman, hindi ko ikinahihiya ang nangyaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at tiyakong maiingatan niya ako hanggang huling araw ang pinagkakatiwala ko sa Kanya. Ang sabi doon, hanggang huling araw ang pinagtitiwala ko sa Kanya. Tingnan niyo, pansinin niyo sinabi ni Paul kay Timoteo, hindi ko ikinahihiya ang mga kaganapang ito. Nakakulong, nabugbog, hindi ko kinahiya. Hindi ko kinahiya ang mga bagay na ito. Bakit? Nakikilala daw niya ng lubos ang kanyang tagapagligtas. Kapatid, ikaw, pag may nagsabi sa iyong born again, buwang again, kinahihiya mo na ba ang pagiging born again mo? Tinutupi mo ba ang Biblia mo at pinagkakasya mo sa iyong likuran? Huwag lang masabing ikaw ay isang born again. Dapat proud ka. Sa pagiging mananampalataya, si Paul nga hindi ko ikinahihiya ang kalagayang ito kahit ako'y nakakulong. Nakakulong siya, wala naman siyang kasalanan dahil lang sa pag-aayag ng salita ng Panginoon. Kaya siya nakakulong. Pero sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang bagay na ito. Kapatid tayo, hindi naman tayo nakakulong Kaya lang ikinukulong natin ang ating mga sarili. Saan? Sa kahihiyan. Sa kahihiyan. Kapatid, naibahagi mo na ba ang salita ng Panginoon sa kapitbahay mo? Sinabi mo na ba ang mabuting balita ng kaligtasan sa kapitbahay mo? Malapit nang dumating ang Panginoon, kilos na tayo mga kapatid. Tayong simbahan, kilos tayo. Kilos tayo. Huwag natin ikahiya ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Ate Remy, hindi ito reliyon. Relasyon natin ito sa Diyos. At kapag relasyon natin, meron tayong relasyon sa Diyos, di ka mahihiya. Bakit mo ikahiya yung relasyon mo sa Diyos? Hindi kinahiya ang relasyon sa Diyos. Dapat proud tayo, anak ako ng Diyos. Amen? Anak tayo ng Diyos, inari tayong anak ng Diyos. Dapat pinagmamalaki mo ang bagay na ito, hindi natin dapat ikinahiya. Si Paul hindi niya ikinahiya kahit siya pa'y nakakulong. Bakit? Kasi daw doon yun niya lubos na nakikilala ang alin, ang kanyang tagapagligtas. Yung kanyang pinananaligan. At ang sabi niya, at tiyakong maiingatan niya ako hanggang sa huling araw. Iingatan siya ng Panginoon. Si Moises, matagal ding panahon, nilakaran niya ang pananampalataya sa Diyos.
Ang sabi ng Hebreo 23:29. Tingnan po natin. Hebreo 23. 23 hanggang 29. Sabi diyan, dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat ng gulang na tawaging anak ng prinsesa ng Paraon. Inibig pa niyang makihati sa kaapihan dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Bago natin ituloy, ano daw ang kalagayan ni Moises? Kinilala siya bilang anak ng prinsesa, bagamat siya ay isang Hebreo, isang Hudyo. Kasi pinaanod si Moises noon. Nakuha ng prinsesa, anak ng Parao. Ano na siya? Egyptian. Pero alam ni Moises, hindi siya Egyptian. Ano siya? Hebreo. Hudyo. Kaya anong sabi? Mas ginusto pa ni Moises na dumanas, makihati sa kaapihan, kaysa magtamasa ng panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. Kapatid, bakit ganun? Kasi alam niya sa sarili niya kung sino yung kinikilalang Diyos ng mga Hebreo. Nung panahon na yun, alam na niya sa sarili niya, isa siyang Hebreo. Di bali na akong makihati sa kanilang kaapihan. Di ba, mas gusto siyempre natin, alin? Maging anak ng prinsipe. Magtamasa ng ginhawa. Pero si Moises, ibang isip. Di bali na akong makihati, saan? Sa kaapihan. Wag lamang dumanas ng panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niya ng higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesyas kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat naapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Yun yung sinasabi ko, sa nakatingin si Moises, naapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Hindi sa mga bagay na panandalian lang. Tuloy natin. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto. Kahit magalit ang hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para na niyang nakita ang Diyos. Yun ang sabi. Dahil din sa pananalig na ito, kaya niya tinatag ang Paskwa at iniutos ang pagpapahid ng dugo sa mga pintuan ng bahay upang huwag patayin ng anghel na namumuksa ang mga panganay na Israel. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari mga tuyong lupa, ngunit nang tumawid ang mga Ehipsyo, sila ay nangalunod. Yan ang kanyang pinananampalatayaang Diyos. Kita niyo kung ganong katagal pinanghawakan ni Moises ang pananampalataya, ang pananalig sa Diyos. Alam niya sa sarili niya, hindi ako Ehipsyo. Isa akong Hebreo. Kaya dapat ang aking sasambahin at pananampalatayaan yung Diyos ng mga Hebreo. Kapatid, ikaw, ano ka? Ikaw ay isang Kristiyano. Kaya dapat ang sinasamba mo ay ang Diyos ng mga Kristiyano. Amen? Ikaw ay isang Kristiyano.
Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya lang, bilang isang Kristiyanong tunay, dito sa mundong ito, parang ipsyo. Pag hindi ka, wala kang, hindi, parang ganito, pagka ikaw ay hindi tunay na Kristiyano, gusto mo yung mga bagay na nasa mundong ito. Tama? Pero kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, kapatid, parang ihipsyo, aalis ka sa lugar na kung saan nandun ang lahat ng kayamanan, ngunit pansamantala. Pansamantala lang. Pag ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon, titingin mo, tulad ni Moises, ang iyong paningin sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kapatid, nakatingin ba ang iyong mga mata ngayon sa mga bagay na pangwalang hanggan? Tinatanaw mo na ba ang gantimpala na nakalaan? O tinatanaw mo ang mga bagay na narito sa lupa, ang mga bagay na narito sa lupa, lilipas. Lilipas. Mayaman ka ngayon, bukas hindi. Maraming pera ka ngayon, bukas wala na. Tama po ba? Nung binenta ng mami ko, yung aming bayat lupa sa Paho, instant milyonarya si mami ko. Alam nyo bang wala pa isang taon, ubos yun? Ubos yun. Kita nyo? Saglit lang ang pera. Panandalian. Kanino dapat itanaw ng mananampalataya ang kanyang mga paningin? Sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kapatid, pagtibayin natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Ulitin ko, tayo po ay mga Kristiyano. Kristiyano ka, kapatid. Amen? At lalong hinangad ni Moises na makilala pa ang nanlubusan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na sa Diyos. Bunga niyan, ang sabi, ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya ng tuwiran tulad ng kaibigan. Ano daw? Ang Diyos nakikipag-usap kay Moises tulad ng pakikipag-usap ng magkaibigan. Pero inyo yun, gusto ba natin lang, kung kausapin tayo ng Diyos, parang magkaibigan? Si Moises, ganun ang turing ng Diyos sa kanya. Kung kausapin siya, para silang magkaibigan. Saan naroon? Ang sabi, tingnan ninyo. Exodus 33:11. At ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap ng kaibigan. Kapatid, gusto mo ba na kaibigan mo ang Diyos? Gusto mo ba na kapag nakikipag-usap ang Diyos sa iyo at kapag kausap ka niya, ramdam na ramdam mo magkaibigan kayo ng Diyos? Ano ka? Kaibigan o kaaway? Di ba may kanta? Ano yun? I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God, He calls me friend. Gusto mo ba yun? Na ikaw ay isang kaibigan ng Diyos at tinatawag ka rin ng Diyos na kaibigan. Kaya lang, paano tayo magiging kaibigan ng Diyos kung kinakalaban natin ng Diyos? Nakukuha niyo po ako. Kapatid, ang nagiging kaibigan ng Diyos, hindi rebelde sa Diyos. Si Moises, hindi rebelde sa Diyos. Kaya't ang Diyos nakikipag-usap sa kanya tulad ng kaibigan. Hindi siya mareklamo. Kung anong meron, pinasasalamat niya sa Panginoon. Sa tingin nyo, nagreklamo ba si Moises sa mana na bumababa sa langit? Hindi. Ang mga Israelita nagreklamo, lagi na lang tinapay. Wala bang karne? Hindi nagrereklamo si Moises. Kung anong meron siya, pinasasalamat niya sa Panginoon. Kaya kaibigan siya ng Panginoon. Kapatid, anong meron ka ngayon? Ipasalamat mo sa Panginoon. Pasalamat mo, huwag kang magreklamo sa Panginoon. Amen? At kapag ka ganon, lagi ka nagpapasalamat sa Panginoon kung anong meron ka,
Kapatid, maniwala ka sa akin, tuturing tayong kaibigan ng ating Panginoon. Amen? Alam nyo ba ang magkaibigan? Laging may biyaya. Dito sa lupa, tingnan ninyo. Meron ko na akong kaibigan na dati siyang mayaman. Naghirap. Dati siyang may auto supply. Tapos, naging magkaibigan kami. Sasabi niya sa akin, wala nga kaming ulam. Dating mayaman. Alam niyo ang ginawa ko? O hindi ko tinataas sarili ko. Kasi kaibigan ko siya eh. Kinuha ko yung dilata ng nanay ko, binigay ko sa kanya. Yung malaking salmon, alam niyo ba treasure niya yun? Hanggang sa muli siyang nagkaroon ng kayamanan, sabi niya, pare, hindi ko makakalimutan nung walang-wala kaming makain, binigyan mo ako ng isang dilatang salmon. Bakit? Kasi magkaibigan. Ako niyo po, hindi daw niya makalimutan yon. Ang Diyos, salmon lang ba na dilata ang ibibigay sa atin kapag kakaibigan tayo ng Diyos? Hindi. Ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Kasi kaibigan kanya. Hindi ahayaan ng Diyos ang kanyang kaibigan magugutom. Magugutom. Basta't daging nariyan ang biyaya ng Diyos, kapag ka lumuluha ka, andyan ang kaibigan, tingnan ninyo, kanino ka dumadaing? Kanino mo nasasabi ang sikreto mo? Minsan hindi pa nga sa magulang eh. Kanino? Sa kaibigan. Amen? Sa kaibigan. Kapatid, ang Diyos, si Moises, itinuring na kaibigan ng Diyos. Kung makipag-usap ang Diyos sa kanya, parang magkaibigan. Makikilala natin ang lubos ang Diyos sa pamagitan ng pagtingin sa daan ng Diyos. Sabi ni Moises, kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang iyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Sabi ni Moises sa ating Panginoon. Kasi nga ayaw na silang samahan ng Panginoon. Sabi ni Moises, kung ito'y totoo na kung nalulugod ka talaga sa akin, sige Panginoon, ituro mo sa akin, pinakikiusap ko, sabihin niyo sa akin kung ano ang iyong mga panukala, kung ano ang iyong iniisip. Sabihin mo sa akin. Ano sabi niya? Para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Tayo, dapat pinananalangin natin yun. Panginoon, ano ba ang iyong iniisip? Ano ba ang panukala mo? Gusto ko kasi malugod ka sa akin bilang kaibigan mo. Kapatid, dapat inaalam natin sa Diyos, ano ba ang kaisipan mo, Panginoon? Minsan lumalakad tayo sa mundong ito, dala-dala natin kung ano ang ating kaisipan, kaya bigo tayo. Pero kung bawat gagawin natin, isasangguni muna natin doon sa higit na nakakaalam. Panginoon, gusto kong malaman kung ano ang panukala mo sa isyong ito, Panginoon, at yun yung lalakaran ko. Para malugod ka sa akin. Kasi pag nalaman natin kung ano ang panukala ng Diyos at yun yung nilakaran natin, ang Diyos magagalak, matutuwa, malulugod sa atin. Anong kasunod nun? Di po ba't pagpapala? Pagtugon ng Diyos, kasi nilalakaran mo ang yung kanyang kalooban. Bakit walang pagpapala? Kasi nga hindi mo nilalakaran yung panukala ng Diyos. Hindi mo inaalaham. Alamin kasi natin. Kalooban mo ba to, Panginoon? Kung kalooban mo, lalakaran ko para malugod ka sa akin, kapatid. Gusto ba natin na nalulugod ng Diyos sa atin? Lakaran natin kung ano ang panukala ng Diyos, kung ano ang isip ng Diyos, hindi ang ating isip at hindi ang ating panukala, kundi panukala ng ating Panginoon. Amen? Yan ang sabi ni Moises. Makikilala natin ang lubos ng Diyos sa pamagitan rin ng pagmamasid o pagtingin natin sa kanyang mga ginagawa. Pagmamasid,
at pagtingin sa mga ginagawa ng Diyos. Kapatid, tinitignan nyo ba ang bawat ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay? Sige. Ano bang ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay? Nakita nyo ba ang lahat ng nagaganap sa ating buhay ay gawa ng Diyos para makilala natin siya ng lubos? Ulitin ko nakikita nyo ba na ang lahat ng nagaganap, negatibo man o positibo na dumarating sa ating mga buhay ay gawa ng Diyos? Para makilala natin siya ng lubusan. Kapatid, may sakit ka ngayon? Ligalig, di po ba? Sino hindi maliligalig kapag may sakit tayo? Sino hindi maliligalig kapag sinabi sa'yo, 6 months to live? Diba? Hanggang 3 buwan ka o 6 na buwan. Sino hindi maliligalig? Kaya lang, tandaan natin, mayroong isang Diyos na higit na nakakaalam. Hawak, may kontrol ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Na dapat doon tayo nananalig sa Kanya. Na tinitignan natin ang mga bagay na ito na nagaganap sa atin para makilala natin ang lubos ng Panginoon. Noon, sabi ko sa inyo, tingnan nyo na yung bukol ko, ang laki-laki. Paulit-ulit akong sinasabi, linggo-linggo, tingnan nyo, wala na, halos lang ngayon. Nung nakaraan medyo nakaalsa pa. Ngayon, tingnan nyo, wala na. Tinunaw na ni Lord, di ba? Di ba? Tingnan ninyo. 1 year kong daladala yung bukol na yan. 1 year. Hawak ako ng hawak, kaya yung apo kong si Oli, kapag nakita ni Belia, tignan mo yung apo mo. Ganon. Kasi lagi nakikita niya, ang lolo niya, laging nakahawak doon sa bukol, ganon ang ganon. Ganon ang ganon. Kaya yung apo ko nakaganyan. Nakaganyan siya. Tingnan ninyo? Tingnan ninyo. Sabi ko sa sarili ko, nung lumaking kasing laki ng bola ng golf, eto na yon. Hinahalikan ko na yung mga apo ko. Kiss na ako ng kiss. Naglalambing na ako kay Belia. Ubod ko ng payat. Ngayon, tumabataba na ako ng konti. Praise the Lord. Hallelujah. Nawala na yung gandang lalaki ko. Hindi na ako tatawaging Romel Pogi. Ang tawag na sa akin, Mang Rolly. Tatay ko. Pero praise the Lord, hallelujah. Ano man ang naganap sa buhay ko, dumaan ako sa maraming pagsubok, namatay ang kapatid ko. Dinamdam ko yun Pero tinitignan ko ang lahat ng bagay na ito. May tinuro ang Diyos. Tingnan ninyo. Nung una ko itong mahawakan, may mga pangako ang Diyos, ngunit hindi ko mapanghawakan. Pero nung lumaki, ang sabi ni Belia, patingin na natin yan sa doktor. Ang sabi ko, tutunawin ni Lord yan. Tutunawin ni Lord yan. At praise the Lord, hallelujah, gumamit ang Diyos ng tao bilang instrumento para bigyan ako ng gamot. Para ang 1 taong bukol na ito, mawala na, tapos na. Tapos na. O kita nyo? Praise the Lord, hallelujah. May mga nagaganap na himala. Yung anak ko natuto mag-prayer and fasting. Siga po. Praise the Lord, hallelujah. Kaya tignan natin, ang bawat nagaganap sa buhay natin bilang isang positibo't gawa ng Diyos kasi mayroon siyang ibig. Gusto kasi ng Diyos na patuloy na magpakilala sa iyo, kapatid. Ikaw, Pastor Romel, paano mo nakikilala ang Panginoon? Di po ba't sa bawat nagaganap, nagpapakilala ang Diyos?
Di po ba't sa bawat himalang dumarating, nagpapakilala ang Diyos? Ano sabi ng marami? Matutunaw yung aking apo, pero natunaw ba yung aking apo sa tiyan ng nanay niya? Hindi natunaw. Andyan nga, nagtatatakbo pa oh. Hindi natunaw. Sabi matutunaw, paglabas daw kulang, pero hindi kulang. Matalino pa nga. Matalino pa. Yan ang Diyos. Di po ba't nagpapakilala ang Diyos? Minsan pinahintulot niya ang mga suliranin para makilala natin ang Diyos. Hindi laging masaya. Doon sa mga suliranin, doon natin nakikilala ang ating Panginoon. Footprints in the sun. Di po ba? Sa footprints in the sun, nakilala niya ng lubos ang Panginoon. Dati, Panginoon, dalawa tayo naglalakad ah. Bakit kayo na nasa suliranin ako, isa na lamang, na paris ng paa ang nakikita ko dun sa buwangin? Bakit ganoon? Ako na lang, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi mo paa o footprints ang nakikita mo dun sa buhanginan, kundi akin yan dahil karga-karga kita. Ganyan ang Panginoon. Doon sa suliranin, hindi na ikaw ang lumalakad mag-isa, karga-kargaan na ng tatay mo, ang Panginoon. Di po ba? Ang buti ng Panginoon. O, tingnan nyo, nakikilala ba natin ang lubos ng Panginoon? Di pala tayo pinababayaan ng Panginoon. Kala natin pinababayaan tayo ng Panginoon. Hindi kailanman nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi ko nga, nakikita ba natin ang ating buhay sa mga nagaganap sa ating buhay bilang gawa ng Diyos para makilala natin siya ng lubos? Nakikita nyo ba ang mga suliraning na nagpapakilala ang Diyos? Nagpapakilala ang Diyos kay Moises. Nagpakilala ang Diyos kay Moises una sa naglalagablab na punong kahoy, ngunit hindi daw natutupok. Nagpakilala ang Diyos sa kanya sa pangalang, ako'y si ako nga. Ano ang sabi? Ako'y si ako nga. No? Sa pamagitan ng una, nagpakilala siya sa pamagitan ng punong kahoy na hindi nasusunog. Ay, sino ka? Ay, ako si ako nga. Ang sabi ng Panginoon. Tandaan nyo ano ang pangalan ng Diyos daw doon? Ako'y si ako nga. Ako'y si ako nga. Nagpakilala ang Diyos sa mga Israelita nang ilabas sila sa Ehipto. Nang ang dagat na pula, hayatiin ng Diyos upang sila ay makatakas. Di ba suliranin yun? Pinalaya na sila ni ako nga. Yun ang pakilala ng Diyos kay Moises. Ako'y si ako nga. Ano sasabihin ko sa kanila pag tinanong nila kung sino ang Diyos na magpapalaya sa kanila? Sabi mo, ako'y si ako nga. O ngayon, andito ang suliranin, dagat na pula. Sa likod nila, humahabol na mga Egyptian, papatayin sila. Pero anong ginawa ng Panginoon? Bumuka ang dagat. Bumuka ang dagat. Lumakad sila saan? Sa tuyong lupa. At pagkatapos nila makatawid, sumunod ang mga Ehipsyo, bumalik ang dagat, namatay ang mga Ehipsyo. Yan ang Diyos. Problema ba nung una? Oo, walang daan Pero dun sa walang daan, gagawa ang Diyos ng daan. Kasi ang Diyos, napakalaki ng Diyos. Mas malaki ang Diyos sa ating mga suliranin. Kala natin, laki-laki na ng suliranin natin, kapatid. Mas malaki ang Diyos kaysa sa mga suliranin natin. Amen? How big is our God? Lagi kong kinakanta yun. Pag meron na ako suliranin, inaalala ko yun. How big is our God? And how great is His name? He's the faithful one, forever the same. He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead you. Put your trust in me. Ano sabi ng Panginoon? Put your trust in me.
Bakit? Gaano ba kalaki ang Diyos? How big is our God? Gaano nga ba kalaki ang Diyos? Ba't tayo namumblema? Laki-laki ng Diyos natin. Gumagawa. God will make a way where there seems to be no way. Di po ba? Gagawa ang Diyos ng daan. Yan ang ating Panginoon. Gagawa ang Diyos ng daan para tayo iligtas sa galit ni Parao o ni Satanas. Gagawa ang Diyos ng daan. Amen? Si Satanas gusto kang gapiin, gusto kang patayin. Gustong patayin ang pananampalataya mo, pero gagawa ang Diyos upang ang ating mga pananampalataya lalong lumago at makilala natin ang Panginoon ng lubusan. Kaya pag may suliranin, praise the Lord. Bakit? Magpapakilala na naman ang Panginoon. Kaya lang kadalasan hindi natin nakikita yun. Bulag ang ating mga mata doon. Ang nakikita natin, ang laki ng suliranin natin. Hindi natin nakikita how big is our God and how great is His name. He's the faithful one. Ano daw siya? He is the faithful one. Forever the same. Tayo mga kapatid, nagpapakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kay Moises at sa mga Israelita, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mighty Red Sea. Binuksan, binuka. Dumaan sa ito yung lupa. Tayo, mga mananampalataya ni Kristo, nagpakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus para tayo maligtas. Nakilala natin siya nang tanggapin natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagpakilala din ang Diyos na si Jesus sa atin sa pamamagitan ng pagpapalaya sa atin sa pagkaalipin, hindi sa amay ni Parao, kundi sa amay ni Satanas. Kita niyon, kala natin makapangyarihan si Satanas. Makapangyarihan ba si Satanas? Oo, makapangyarihan siya, kaya lang mas makapangyarihan ang Panginoon natin. Amen? Mas makapangyarihan ang Panginoon. At yung Panginoong ito na si Jesus, tinanggap ninyo sa inyong mga puso na nanahan sa atin ang makapangyarihang si Jesus. Ang sabi, kung si Kristo ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Maging si Satanas, hindi makalalaban sa atin. Sabi, resist the devil. Kapag nariyan siya, resist! Anong gagawin ni devil? Lalayas. Bakit? Nasa iyo. Sino? Si Jesus. Kapatid, siguraduhin mo lang, nasa puso mo si Jesus. Nasa iyo ba si Jesus ngayon? Amen. Kapatid, hindi tayo sa amay ni Parao, kundi sa amay ni Satanas pinalaya ng ating Panginoon. Kung sa mga Israelita bumuka ang dagat na pula, na tila walang daan, gumawa ang Diyos ng daan. Gayon din sa atin, walang daan tayo na pwedeng daanan noon. Tiyak na ang ating kapahamakan. Pupunta tayo sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Ngunit gumawa ang Diyos ng daan para tayo makaligtas. At yan ay ang kanyang anak na si Jesus. Sino daw ang ginawang daan? Anak na si Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nasa atin na ngayon ang kaligtasan. Ligtas ka na, kapatid. Sino dito ang ligtas? Kunin ng Panginoon ang kanyang buhay. Sa araw na ito, ligtas siya. Alam niya, meron siyang bahay sa langit. Amen o no amen? May bahay na ba kayo sa langit? Amen! Amen! Bakit? Kilala ko at meron akong relasyon sa Panginoon. Siya ang aking kaibigan. Siya ang aking tatay. Amen? Amen. Pangatlo, kapatid, si Moises, lubos niyang kilala ang Diyos at hindi siya gagalaw daw. No, hindi gagalaw si Moises nang hindi kasama ang Diyos.
Tayo, minsan gumagalaw tayo kahit hindi natin kasama ang Diyos. Pero si Moises, hindi siya gagalaw kapag hindi niya kasama ang Diyos. Ang sabi ng Exodus 33:15 hanggang 16, kung hindi niyo kami sasamahan, huwag na ninyo kami alis dito. Anong sabi? Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Tingnan nyo, ang sabi ni Moises, kung hindi nyo lang kami sasamahan, huwag nyo lang kami alis. Dito na lang kami. Nakita nyo, si Moises, gumagalaw siya, hindi sa pamagitan ng sarili niya, kundi dapat, Panginoon, pangungunahan mo ako. Pangunahan mo ako, samahan mo ako. Kung hindi mo ako sasamahan, wag na lang. Kapatid, dapat bawat galaw natin, sabihin natin sa Panginoon, mauna ka, Panginoon. Mauna ka, Panginoon. Natandaan ko dito meron. Buhay pa ang Nanay Biring noon. Yung kanyang isang apo, na parang nila, na inalihan ng masamang isip. Nagkaagulo sa bahay. Bagong pastor ako noon. Biglang dumarating. Hindi malaman ko si Jabo o si Nanay Biring. Pastor, punta kayo sa amin. Bakit yung aking hindi namin malaman kung inaalihan ng masamang espiritu, kung ano. Nandun pa tayo sa Lumang Church noon. Bilang baguhang pastor, dati kasama ako sa likod ng mga lola kong pastora, kapag sila nagpapalaya sa mga masamang espiritu, nandun ako sa likod nila. Ngayon, ako na yung tinatawag. Pastor, puntahan nyo lang. Pag-pray nyo. Tapos noon, sabi ko kay Belia, pray. Maiwan ka sa church. Pray. Doon pa noon. Pray. Ako naman, pupunta doon. At habang daan, sabi ko, Panginoon, gagawin ko to, mauna ka na. Ano sabi ko? Gagawin ko ito, mauna ka na. Bakit? Hindi naman ako magpapalayas Wala akong kapangyarihan. Na kanino ang kapangyarihan? Nasa Panginoon. Kaya sabi ko, mauna ka na. Pagdating doon, ang dami-daming tao. Halos lumundo yung bahay. Pero binigyan akong wisdom ni Lord. Palabasin mo ang lahat ng tao. Tira mo lang ang pamilya. Sabi ko, labas po lahat. Bakit kailangan lumabas? Magiging panoorin. Nakuha niyo po, magiging panoorin. Tingnan natin kung mapapalayas ng pastor. Tingnan natin. Sabi ni Lord, paalisin mo lahat. O labas lahat, tira lang ang pamilya. Nagalit yung batang babae. Bakit pinalabas? Boses lalaki. Bakit pinalabas? Tapos alam niyo, binigyan ng wisdom ni Lord. Patanggapin mo kay Lord. Sabi mo, in Jesus' name. Sabi mo kay Jesus ka. Alam niyo, sa madaling salita, iklihan ko na lang kwento. Pagkasabi ng bata, ng in Jesus' name, nagulat pa yung bata. Sabi ng bata, pengin tubig, anong nangyari? Pengin tubig, anong nangyari? Alam niyo, praise the Lord, hallelujah. Lumabas ako ng bahay, hindi ako nagmamalaki sa sarili ko na pinalayas ko. Hindi naman ako nagpalayas kundi nagpupuri ako sa Panginoon at sinabi ko, Panginoon, salamat po, pinalayas mo ang masamang espiritu. Thank you, Lord, sabi ko. Ang pinagmamalaki ko, ang Panginoon ang nagpalayas. Pero pinamalita, meron dito nagpamalita, pinalayas daw niya. Hindi, ang Panginoon ang nagpalayas ng masamang espiritu. Mga kapatid, kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, wag na lang tayong kumilos.
Nawa, ganun rin ang maging damdamin natin. Tulad ni Moises, kung hindi mo ako pangungunahan, wag na lang. Kung hindi tayo pinangunahan ng Panginoon, wag na lang. Kung hindi ako pangungunahan ng Panginoon, wag na lang, Panginoon. Wag mo na lang akong pakilusin. Bakit? Kabiguan ang tatamuhin ko kung hindi tayo pangungunahan ng Panginoon. Dapat pangunahan tayo ng Panginoon at alam niya ni Moises. Pangunahan mo ako. At dahil dyan, no? Dahil ganun, niya nakilala ang Diyos. Nahipo niya ang puso ng Diyos. Nagbago ang pasya ng Diyos. Kasi nga ang pasya ng Diyos, hindi ko na kayo sasamahan. Baka mga matay lang kayo sa galit ko. Ang titigas kasi ng ulo nyo, sabi ng Panginoon. Iba na lang ang sasama sa inyo. Pero sabi, dahil sa pagpakikiusap ni Moises, nahipo niya ang puso ng Diyos at nagbago ang pasya ng Diyos. Ang sabi ng Exodus 33:17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Amen? Anong sabi? Sige, gagawin ko ang hiling mo. Ano ba ang unang pasya ng Diyos? Hindi na ako sasama. Hindi ko na kayo sasamahan sa paglalakbay na ito. Iba na lang. Pero ang sabi, sige, sasamahan ko, gagawin ko ang hiling mo sapagkat lugod na lugod ako sa iyo. Kapatid, ang Diyos pala nababago ang pasya kapag ang tao lugod na lugod sa atin, ang Diyos. Kapag nalulugod ang Diyos sa atin, kahit pasya na niya, pwedeng mabago. Amen? Si Moises, nagbago ang pasya ng Diyos. Sasama ako. Gagawin ko ang hiling mo. Bakit? Lugod na lugod ako sa iyo. At kilalang kilala kita. Bakit nagbago ang isip ng Diyos? Dahil ba sa mga Israelita? Hindi. Dahil nalulugod ang Diyos at kilalang kilala niya si Moises. Kapatid, kilalang kilala ba tayo ng Panginoon? Nalulugod ba ang Diyos sa iyo? Kapag nalulugod ang Diyos sa atin, kapag tayo nanalangin, kahit pasya na ng Diyos, nababago pa. Bakit? Kasi nga, nalulugod ang Diyos sa iyo. Amen? Kapag kilala natin ang lubos ang Diyos at kilala din tayo ng Diyos, ipakikita niya sa iyo ang kanyang katangian, pag-ibig at awa. Kasi kilalang kilala ka ng Panginoon, nalulugod ang Diyos sa iyo. Pakikita niya ang kanyang katangian, pag-ibig at awa. Ang sabi ng Exodus 33:19, makikita mong lahat ang aking katangian. Pansinin niyo yun, no? Sabi niya kay Moises, makikita mo ang lahat kong katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan. Nung una, sino sinabi? Ako nga, sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Nagpakilala uli ang Panginoon sa pangalang Yahweh. Nakita nyo? Nagpapakilala ang Diyos. Nung una, ako nga. Pero dahil nalulugod ako sa iyo, ang sabi niya, makikita mo ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa. Kapatid, pansinin niyo yun. Nang magpakilala ang Diyos kay Moises, ipapadama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan. Hindi na ito para lang kay Moises. Sabi diyan, sa sinumang aking kinalulugdan. Kapatid, ang tanong, kinalulugdan ka ba ng Panginoon? Kapag kinalulugdan ka ng Panginoon, ang sabi niya, ipadarama ko ang aking pag-ibig. Kanino nalulugod ang Diyos? Sa taong lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Ang taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kapag lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, madarama natin ang pag-ibig ng Diyos.
Love na love ka ng Panginoon. Kapatid, nadamo mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Love na love ka ba ng Panginoon? Kapag nalulugod ang Diyos sa iyo, madala mo ang kanyang pag-ibig. At sino man daw kanyang kinalulugdan, madadama ang kanyang awa. Di ba ang buti ng Panginoon? Kung mayroon tayong nais na pakanaisin sa bawat araw, yung salitang, Panginoon, magpakilala ka pa. Gusto kitang makilala. Di ba relasyon yun? Panginoon, sige pa. Magpakilala ka pa. Gusto pa kitang makilala. Alam nyo ba ang daming katangian ng Diyos? Ang dami-daming magagandang katangian ng Diyos na hindi pa natin halos nadarama. At ibig ng Diyos, ipakita at ipadama sa iyo ang katangian niyang ito. Napakarami pa. Napakarami pa. Kapatid, ang tanong, handa ka ba na makilala ng lubos ang Panginoon? Dapat, yan yung ating mga pakamitiin. Gusto kitang makilala ng lubusan, Panginoon. Pag may problema, Panginoon, magpakilala ka. Pag merong karamdaman, magpakilala ka, Panginoon. Pag may kalugian, magpakilala ka, Panginoon. At ang Diyos, di ka bibiguin, magpapakilala ang Panginoon. Kapatid, gusto ba nating makilala ng lubusan ng Panginoon? Lumakad ka sa katwiran ng Panginoon at makikita mo, makikilala mo ng lubusan ang Panginoon. Amen? Yung bang pag may nagtanong sa'yo, sino ang Diyos sa'yo, ang dami mong patotoo. Di ba pag kilala mo ang Panginoon, ang dami mong, pag isang tao kilala mo, ang dami mong masasabi sa Kanya. Di po ba? O ganun din sa Diyos. Kapag kilala mo ang Diyos, ang dami-dami mong masasabi patungkol sa Diyos. Ang daling ipakilala si Kristo sa iba. Bakit? Kilala mo si Kristo. Gusto mo ba makilala si Kristo? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto pa kitang makilala. Amen? Tayo po'y tumayo. Panginoon, marami ka pang katangian na ibig naming makilala ka pa, Panginoon. Ipaintulot mo, Panginoon, na sa bawat isa sa amin, na makilala ka pa namin ng lubusan, Panginoon. Makilala ka namin, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa bawat suliranin, Panginoon, kundi dun sa panghigit na mas malalim na pagkilala sa iyo, Panginoon. Hindi lamang dahil pinakakain mo kami, hindi lamang dahil sa mga biyaya, kundi yung relasyon, Panginoon, bilang ikaw ang aming Ama, kami ang iyong anak. Makilala ka pa namin. Turing mo rin kaming kaibigan, Panginoon, na kung saan sinasabi mo ang iyong mga panukala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, nawa, makilala ka namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Magpakilala ka pa, Panginoon. Magpakilala ka pa, O Diyos. Salamat po, Panginoon.